Sa isang madilim na eskinita, tahimik na nangingibabaw ang presensya ng hari ng mga gangster. Sa tabi niya, isang lalaki ang kalmado, ngunit mabagsik na humihitit ng cigar, ang usok nito ay unti-unting sumasama sa malamig na hangin ng gabi. Sa harap nila, isang lalaking duguan at nakagapos, nanginginig sa takot habang sinasamo ang kaunting awa. Ang amoy ng gasolina ay kumalat, kasabay ng mas lalo pang umiigting na takot ng biktima. Sa isang mabilis at walang alinlangan na galaw, sinindihan niya ang lalaki. Mabilis na sumiklab ang apoy, ang nakakabinging sigaw ng biktima ay bumalot sa paligid. Ngunit bago pa magpatuloy ang eksena ng karahasan, agad na tinutok niya ang kanyang baril at tinapos ang kanyang paghihirap. Kinaumagahan, sa gitna ng malamig na panahon sa Harlem, nakatayo ang hari. Matanda na, ngunit iginagalang sa buong lugar. Mula sa isang flatbed truck, namimigay siya ng mga turkey sa mga nangangailangan. Damang-dama ng lahat ang kanyang kabutihan at otoridad. Sa baba, tahimik na nagmamasid ang kanyang tapat na driver at bodyguard. Habang naglalakad sila papunta sa isang tindahan, hindi maitago ng hari ang kanyang pagkadismaya. Nawala na ang halaga ng tradisyon, sabi niya. Nagbago na ang paraan ng pagnenegosyo habang nakatingin sa mga discounted price ng mga TV. Paano nila nagagawang tanggalin ang mga middleman at direktang makipag-ugnayan sa mga manufacturer? Ang mga kumpaniyang tulad ng Sony at Toshiba ay binabago ang merkado, dagdag niya. Kinuha na lahat ng mga insik ang trabaho, iniiwan ang mga manggagawang Amerikano na walang magawa. Ngunit bigla siyang napahinto at hinawakan ang kanyang dibdib. Agad tumawag ng tulong ang kanyang bodyguard, pero wala nang nagawa ang sinuman. Sa kanyang huling sandali, napag-isipan ng hari ang kaguluhan ng mundong kanyang iiwan. Isang mundo na nawalan ng malinaw na pinuno at dangal. At sa huli, bumagsak ang hari ng Harlem. Balikan natin ang kwento ng biographical film na American Gangster. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Year 1968. Namatay ang tinaguriang hari ng Harlem na si Bumpy Johnson. Tila huminto ang oras sa Harlem. Punong-puno ang mga kalsada ng mga nagluluksa, mga politiko, sikat na personalidad at mga gangster. Naroon ang mga kilalang mobster tulad ni Dominic Catano at ang mga flamboyant na personalidad tulad ni Nicky Barnes, kasabay ng mga mapagsamantalang bisita na tila naghahanap ng pagkakataon sa bukas na bahay. Tahimik na minamasdan ni Frank Lucas ang lahat, puno ng pagkainis. Ang matalim niyang tingin ay tila tumatagos sa peking pagkakaibigan at pansariling interes na sumisira sa pagtitipon. Nakita niya si Tango Black, isang mayabang na gangster na dumalo lang sa lamay para kumain ng fried chicken. Inutusan pa nito si Frank na kumuha ng lighter para sa kanya. Ngunit tinitigan lang siya ni Frank at dumiretso sa German Shepherd na aso ni Bumpy. Lumapit din kay Frank si Charlie, isang veteranong drug dealer. Alam mo namang mahigpit na bilin sa akin ni Bumpy na ipagpatuloy ang suporta ko sa'yo, sabi ni Charlie. Maraming salamat, sagot ni Frank habang pasulyap-sulyap sa mga tao. Idinagdag pa niya, halos kalahati ng mga taong nandito ay may utang pa kay Bumpy. Akala siguro nila, hindi ko na sila sisingilin, nagkakamali sila. Tumango si Charlie at tahimik na umalis. Sa kabilang panig, si Richie Roberts, na mas matanda pa kaysa karamihan ng kanyang mga kaklase sa law school, ay laging kinakabahan at natatakot magsalita sa harap ng maraming tao. Pero sa kabila ng kanyang mga insekuridad, pinapalakas siya ng kanyang matinding determinasyon na malampasan ang mga ito. Gusto niyang patunayan ang kanyang halaga sa korte at maging sa lansangan. Sa isang tensyonadong operasyon sa New Jersey, sumugod si Richie at ang kanyang partner na si Rivera, armado ng sledgehammer at subpina, sa isang motel para harapin si Campizzi, isang kilalang big-time na kriminal. Agad naging magulo ang eksena nang ibagsak ni Campizzi ang pinto para tumakas. Walang pag-aatubili, binasag ni Rivera ang pinto at hinabol si Campizzi. Habang nagtangka itong tumakas, nakagat pa nito ang kamay ni Richie, pero hindi nagpatalo sina Richie at Rivera. Sa isang matinding pisikal na laban, nagawa nilang pigilan si Campizzi at ibalik siya sa kustodya. Matapos gamutin ang kanyang sugat, muling hinarap ni Richie si Campizzi. Sa pagkakataong ito, naging kalmado ang usapan. Sinabi ni Campizzi na kung alam niyang si Richie iyon, hindi na sana siya tumakbo. Wala nang magawa si Campizzi kundi mag-alok ng impormasyon tungkol sa iba pang mga kriminal. Umaasang maibsan ang sarili niyang kaso. Sinabi niyang ibibigay niya ang accountant ng isang sindikato kapalit ang kalayaan niya. 4 na lalaki, nakasuot ng mahahabang itim na leather coat, ang marahas na pumasok sa New York Police Headquarters. Si Detective Trupo, isang kilalang tiwaling pulis, ay eksperto sa pagmanipula ng ebidensya. Pumasok siya sa evidence room at maingat na inayos ang mga voucher upang makuha ang isang maleta ng ebidensyang mula rin sa kanilang nahuli. Sa isang bodega sa New Jersey, binuksan niya ang maleta na naglalaman ng droga. Pinamunuan niya ang kanyang koponan sa pagre-repack ng heroin sa maliliit na pack na hinaluan ng lactose upang maparami ang produksyon.
Ang mga pack na ito ay inihahanda para ibenta muli sa lansangan. Ang maayos at sistematikong operasyon na ito ay nagpapakita ng kanilang pakikilahok sa ilegal na kalakalan ng droga, isang nakakabahalang patunay ng katiwaliang bumabalot sa loob ng kapulisan. Sa isa pang tagpo, sa ilalim ng isang tulay, nakipagkita si Trupo sa Italian mobster na si Rossi. Habang nag-uusap, unti-unting lumantad ang doble karang katapatan ni Trupo. Naglabas ng sama ng loob si Rossi, ibinunyag ang malalim na katiwalian sa pulisya ng New York. Sinabi niyang kontrolado ng mga pulis ang drug market sa pamamagitan ng pagsamsam at muling pagbebenta ng mga nasabat na droga. Sa madilim na sulok ng isang Italian bar, nakaupo si Frank kasama niya si Rossi na binebenta rin niya ang nakuha niyang heroin kay Frank. Nag-usap sila tungkol sa pagbabago sa mundo ng krimen sa Harlem simula nang pumanaw si Bumpy Johnson. Si Rossi, na puno ng inis, inilahad ang kaguluhang bumalot sa mga lansangan, isang gulo na iniwan ng pagkawala ni Bumpy. Ang kanilang usapan ay nagpapakita ng hamon sa pagpapanatili ng kontrol sa gitna ng isang nagkakagulong mundo. Sa dilim ng madaling araw, nagmamatyag sina Richie at Rivera kasama si Campisi sa kilos ng isang accountant mula sa sindikato. Sinusundan nila ito habang nagdadala ng mga grocery bag na hinihinalang puno ng pera o kontrabando mula sa isang lugar patungo sa iba. Nang bigla itong iniwan ang sasakyan, naghintay sila kung sino ang kukuha ng naiwang kotse. Samantala, pinaproseso na nila ang warrant, ngunit nawalan na ng pasensya si Richie sa mabagal na sistema. Sinabing kailangan pa niyang pumasok sa klase kinagabihan. Sa kabila ng babala ni Rivera, ipinakita ni Richie ang kanyang pagiging mapusok at nagdesisyong kumilos ng walang warrant, isang hakbang na lubhang mapanganib. Ang sugal nilang ito ay nagbunga nang matagpuan nila ang halos 1 million na cash sa loob ng trunk ng kotse. Habang tahimik nilang tinititigan ang pera, ramdam nila ang bigat ng natuklasan at ang mga posibleng kahihinatnan nito. Pinipilit ni Rivera na itago na lamang ang pera, sinasabing ito ang mas praktikal na gawin para sa kanilang kaligtasan. Sa isang mundo ng pulisya na nababalot ng katiwalian, ang pagsuko ng pera ay maaaring ituring na pagtataksil sa kanilang mga kasamahan. Ngunit nanindigan si Richie sa kanyang prinsipyo. Alam niyang ang desisyong isumite ang pera ay magdadala ng malaking sakripisyo sa kanyang personal at professional na buhay. Gayunpaman, pinili niyang gawin ang tama. Ang kanyang aksyon ay sumasalamin sa matatag niyang moralidad kahit sa harap ng isang bulok na sistema. Sa loob ng istasyon, tahimik na binibilang ng isang police captain ang tambak na pera. Dumating si Lou Toback, ang superior ni Richie mula sa prosecutor's office. Lumapit siya kina Richie at Rivera na nakaupo sa isang sulok at walang imik na nagmamasid. Sa mahinang boses, tanong ni Toback, magkano lahat yan? 987,000, sagot ni Richie. Bakit kulang? Sana punta yung iba, pabirong tanong ni Toback, pero walang natawa. Nagkatinginan sina Richie at Rivera, alam nilang seryoso ang sitwasyon. Ano bang nakain ninyo at binilang niyo yan sa harap ng napakaraming tao? Dagdag ni Toback. Ibalik niyo yan sa bag at ilagay sa property room. Habang palabas si Richie, ramdam niya ang lahat ng matang nakatingin sa kanya. Ang mga titig ng ibang pulis ay hindi naglalaman ng paghanga o respeto, kundi ng paghamak at takot. Tulad ng sinabi ni Rivera, hindi na kailanman pagkakatiwalaan si Richie sa mundo ng pulisya. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaandar ito. Ramdam niya ang bigat ng sistemang kanyang nilalabanan, pati na rin ang pag-iisa na unti-unting bumibigat sa bawat paghinga. Ang kanyang moralidad, ang pagpili ng tama sa harap ng katiwalian, ang naging dahilan ng kanyang pagkakahiwalay sa mundong ito. Sa kabilang panig, hinarap ni Tango si Frank habang nag-aalmusal. Puno ng yabang, hiningi niya ang 20% ng operasyon ni Frank. Nagpapakitang siya na ngayon ang may control sa Harlem. Hindi na pag-aari ni Bumpy ang lugar na ito. Aniya, pilit na pinaparamdam ang kanyang dominasyon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tahimik at kalkuladong kilos ni Frank ay nagbigay ng matinding contrast sa maangas at agresibong ugali ni Tango. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila lumulutang sa hangin, ngunit sa halip na magpasindak, kalmado at matatag na tumanggi si Frank sa hinihinging porsyento. Sa isang mapanuyang kilos, iniwan niya ang $1 kay Tango. Waring binubuska ang ideya ng 20% cut. Sa tahimik na gabi sa kanyang apartment, nakaupo si Frank, pinag-aaralan ang takbo ng kanyang negosyo. Isa-isang tinitimbang ang gastusin at potensyal na epekto ng pagbibigay sa hinihingi ni Tango. Ipinakita dito ang matalas na pag-iisip ni Frank, ang kanyang kakayahang magplano at timbangin ang mga desisyon. Si Richie, sa kanyang maliit na apartment, ay abala rin sa pag-aaral para sa bar exam. Ang simpleng buhay niya ay malayong malayo sa marangyang mundo ni Frank Lucas. Kinabukasan, kinuha niya ang pagsusulit at madali itong natapos. Ipinapakita ang kanyang kumpiyansa na bunga ng matinding determinasyon at pagsisikap. Sa tabing dagat, tahimik na nagmuni-muni si Frank. Binabalikan ang mga aral na iniwan sa kanya ni Bumpy. Paulit-ulit niyang naaalala ang payo ng mentor tungkol sa kahalagahan ng maingat at estratehikong pamumuno.
Ang metapora ni Bumpy tungkol sa isang pastol na naggagabay sa kanyang kawan, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi ng karunungan at disiplina, ay naging isang matibay na pundasyon ng pananaw ni Frank sa buhay. Hindi nagtagal, gumawa si Frank ng isang mapangahas na desisyon na lubos na babago sa larangan ng droga. Sa halip na umasa sa tradisyonal na supply chain, nagdesisyon siyang diretsong kumuha ng heroin mula sa Southeast Asia. Nagpagawa siya ng passport at nag-withdraw ng malaking cash, malinaw na tanda ng kanyang determinasyon na isakatuparan ang plano. Sa pagputol sa mga middlemen tulad ni Tango at mga Italiano, layunin ni Frank na baguhin ang sistema at makamit ang mas malaking kita. Ang kanyang tapang at inobasyon ay nagtakda sa kanya bilang isang kakaibang manlalaro, higit at nangingibabaw sa kanyang mga kakumpetensya. Narating ni Frank ang Bangkok at agad na tinungo si Nate, ang kanyang connection sa militar, na ngayon ay may-ari ng isang bar at matagumpay na namumuhay sa gitna ng kaguluhan ng Vietnam War. Dumating si Frank na puno ng kumpiyansa, handang simulan ang kanilang transaksyon. Inakala ng grupo ni Nate na kukuha lamang si Frank ng 5 o 10 kilong heroin. Ngunit nagulat sila nang ibunyag niyang plano niyang bumili ng 100 kilo. Agad na nagduda si Nate sa posibilidad ng direktang pagkuha ng droga mula sa mga teritoryong kontrolado ng Kuomintang at mga guerrilla, subalit hindi natinag si Frank. Sa halip, ginamit niya ang kanyang malakas na paninindigan upang kumbinsihin si Nate sa laki ng potensyal na kita. Ipinapakita ang kanyang layunin na pabagsakin ang tradisyonal na sistema ng kalakaran sa droga. Ang paglalakbay ni Frank papunta sa opium farm sa gitna ng gubat ay nagpakita ng panganib at mataas na antas ng determinasyon. Kasama si Nate at isang grupo ng mga armado, hinarap nila ang mapanganib na halo ng mga gerilyang Tsino at mga operatiba ng sindikato na may kontrol sa operasyon. Sa kabila ng tension at pag-aalinlangan ng general na Tsino, nakuha ni Frank ang kanyang tiwala sa pamamagitan ng matibay na negosasyon. Pumayag ang general na mag-supply ng heroin na nagbigay daan sa tagumpay ng plano ni Frank. Ngunit hindi dito nagtapos ang tapang ni Frank. Pinagana niya ang mga kagamitan ng militar sa tulong ni Nate na isang tiwaling kolonel upang maipasok ang mga droga pabalik sa US. Nagbigay si Frank ng $100,000 bilang paunang bayad, kasabay ng isang mahigpit na babala, walang puwang para sa kabiguan. Isang gabi, nabulabog si Richie nang makatanggap ng desperadong tawag mula kay Rivera. Sa kalagitnaan ng isang palpak na operasyon, napatay ni Rivera ang isang lalaki at takot siya na maaaring gantihan ang mga tao sa labas ng lugar. Ang pakiusap ni Rivera para sa tulong ay nagdala kay Richie sa isang napakadelikadong sitwasyon. Sa gitna ng sira-sirang radyo at dispatcher na walang pakialam, napilitan si Richie na kumilos mag-isa. Pinasok niya ang mapanganib at sira-sirang public housing kung saan natagpuan niya ang bangkay ng lalaking nabaril ni Rivera at ang kanyang partner na tila nawawala na sa sarili. Hindi nagpatinag si Richie. Gumawa siya ng matapang na plano para mabawasan ang tensyon at galit ng mga tao sa paligid. Sa tulong ng mga paramedic, nilinlang nila ang crowd sa pamamagitan ng pagsasagawa ng palabas. Binalot ng benda ang katawan ng patay na lalaki, binuksan ang mga mata at kunwari itinatakbo ito sa ospital. Tagumpay ang panlilinlang at nakalabas sila ng ligtas. Sa huli, hinarap ni Richie si Rivera. Kitang-kita sa mukha ni Rivera na gumamit siya ng droga. Sinabi niyang tinutukan daw siya ng baril kaya napilitan siyang lumaban. Pero alam ni Richie na may mas malalim pang nangyari. Pumunta ka doon bilang isang addict, hindi bilang pulis, sabi ni Richie. Kinuha niya ang kamay ni Rivera at doon lumabas ang mga perang itinago nito sa kanyang katawan. Napuno ng tensyon ang tagpo dahil alam ni Rivera na hindi magsisinungaling si Richie sa kanyang report pagdating sa presinto. Sinabi ni Rivera na ang pera na yan ay para sa kanya dahil ilang taon na siyang nagtitiis sa maliit na sweldo ng pagiging pulis. Parang itinakwil na ako ngayon, nasira na ang pagkatao ko, sabi ni Rivera. Halatang takot at may halong galit. Dahil nakinig ako sa iyo at isinuko natin ang $1,000,000. Alam mo ba kung sino pa ang gustong makipagtulungan sa akin pagkatapos nun? Pareho lang tayo. Wala! Bigla na lang nagpumigla si Rivera, tumakbo palayo at tumalon sa sasakyan para makatakas. Si Frank naman ay sinundo na ang kanyang pinakaabangang shipment ng heroin sa tulong ng tiwalings militar. 4 na malalaking duffel bag ng purong heroin ang lihim na inilipat sa kanyang kotse, isang hakbang na magbabago sa takbo ng kanyang operasyon. Ang transaksyong ito ay nagsilbing simula ng revolusyonaryong supply chain na binuo ni Frank. Isang chemist ang tumingin at sinubukan ang kalidad nito, kumpirmadong 100% purong heroin. Dito na nagsimula ang malaking pagbabago sa kalakaran sa merkado at hudyat para patatagin ang kanyang imperyo sa droga.
Sa isang tahimik na sandali, tinawagan ni Frank ang kanyang kapatid na si Huey na abala sa pag-aayos ng isang stock car sa probinsya ng Greensboro. Ang kanilang usapan ay nagbigay ng pahiwatig sa magiging papel ni Huey sa negosyo ni Frank na nagpapakita ng lumalaking impluwensya ng pamilya sa kanyang ambisyosong operasyon. Inilipat ni Frank ang buong pamilya mula sa probinsya patungo sa isang marangyang mansyon sa suburb. Sa gisag ng kanyang bagong taglay na yaman at kapangyarihan, kitang-kita ang tuwa ng kanyang ina at ang pamilya sa karangyaan ng kanilang bagong buhay. Dinala ni Frank ang kanyang mga kapatid at ipinapakita ang kanyang husay sa pamamahala ng negosyo. Pinuntahan nila ang loobang proseso ng kanyang heroin empire. Sa isang disiplinado at epesyenteng sistema, tinututukan niya ang mga trabahador na nakasuot ng mask habang maingat na pinoproseso at pinangalanan ang heroin bilang Blue Magic. Ang kanyang makabago at malayang estratehiya, pag-aalok ng mas mataas na kalidad na produkto sa mas murang presyo, ay lalong nagpapatibay sa kanyang dominasyon sa kalakaran ng droga. Pinatibay pa lalo ni Frank ang kanyang otoridad sa isang nakakakilabot na tagpo. Habang kumakain ng tanghalian ang mga kapatid niya, nakatanaw siya sa labas ng bintana. Doon niya nakita si Tango, naglalakad sa kalye na parang siya ang godfather ng Harlem, mayabang at dominante. Kalmado niyang binuksan ang takip ng lalagyan ng asukal at nagsalita. Ang mahalaga sa negosyo ay katapatan, integridad, sipag, loyalty at ang hindi kailanman malilimutang pinanggalingan mo. Tumayo si Frank, lumabas ng diner at tumawid ng kalye papunta kay Tango na abala sa pangongolekta ng porsyento mula sa mga tindera ng prutas. Nilapitan niya si Tango para maningil dahil kumuha siya ng epektos pero hindi pa nagbabayad. Sabay lapag ng jar ng asukal sa mesa. Dagdag pa ni Frank na kailangan niya ng 20%. Natawa lang si Tango, parang walang pakialam at pinalaya si Frank. Ngunit biglang bumunot si Frank ng baril at itinutok ito sa ulo ni Tango. Anong gagawin mo, boy? Babarilin mo ako ng ganito kaliwanag sa harap ng lahat? Tanong ni Tango, puno ng kumpiyansa. Biglang pumutok ang baril. Bumagsak si Tango sa kalsada, tahimik ang paligid maliban sa tunog ng bala na nag-echo sa buong lugar. Kinuha ni Frank ang makapal na money clip mula sa bulsa ng suit ni Tango. Nilagyan niya ng pera ang jar ng asukal at sinabing, ito na ang 20% mo. Bumalik siya sa diner, tahimik na umupo at ipinagpatuloy ang kanyang leksyon sa mga kapatid na parang walang nangyari. Sa morgue, makikita ang malupit na resulta ng heroin epidemic. Natuklasan ni Richie ang bangkay ng kanyang kaibigang si Rivera. Sa tabi niya, isang maliit na pakete ng heroin na may tatak na Blue Magic. Ang eksena ay malinaw na naglalarawan ng personal na halaga ng korupsyon at pagkagumon sa loob mismo ng sistema ng pulisya, isang sistemang nabigo silang protektahan. Sa TV, iniulat ang lumalalang heroin crisis bilang isang pambansang emergency. Hindi na ito limitado sa Harlem o sa mga urban na lugar. Nakarating na ito sa mga puting suburb at mga paaralan. Ang ulat ay nagpakita kung paano tuluyang sinira ng crisis ang mga racial at geographic boundaries. Ang balitang ito ay lalong nagpatibay sa determinasyon ni Richie na labanan ang problema kahit palalo siyang nailalayo sa kanyang mga kasamahan na patuloy na nagtatakwil sa kanya dahil sa kanyang prinsipyo. Sa gitna ng kanyang pagkadismaya, inalok si Richie ni Toback ng isang bagong simula, ang pamumuno sa isang bagong Federal Narcotics Squad. Ipinaliwanag ni Toback na ito ang pagkakataong makagawa ng pagbabago sa labas ng anino ng corruption. Tinanggap ni Richie ang alok, ngunit sa kondisyon na siya ang pipili ng mga miyembro ng kanyang koponan base sa tiwala at integridad. Habang binubuo ni Richie ang kanyang bagong narcotics squad, maingat niyang pinili ang mga kasamahan na alam niyang tapat at maaasahan. Sa unang pagpupulong nila, ipinaliwanag niya ang layunin ng kanilang grupo, tukuyin ang pinakapinagmumulan ng droga at hulihin ang mga nasa likod nito. Nang masuri nila ang heroin na nakabalot sa asul na cellophane, napansin nila ang napakataas na kalidad nito pero sa abot kayang presyo. Maliwanag na gawa ito ng isang maingat at makabagong operasyon. Dahil dito, nagsimula silang mag-imbestiga sa mga pangunahing supplier ng droga. Unang tinutukan ang mga Italian crime families pero laking gulat nila nang matuklasang may bago ng nangingibabaw sa drug trade. Isang tahimik pero makapangyarihang kalaban na kailangan nilang harapin. Sa bar ni Frank, dinagsa ng mga sikat na personalidad sa Harlem ang lugar. Sa gitna ng kasiyahan, napansin ni Frank ang kanyang kapatid na nakasuot ng mamahaling damit at mayabang na nakikipagkwentuhan sa mga kilalang tao. Agad itong kinausap ni Frank na may halong pagkabahala. Sinabi niya na ang ganitong asal ay nagdudulot ng atensyon mula sa mga otoridad. Pinangaralan niya ito, idiniin na, ang pinakamaingay na tao ay ang pinakamahinang tao. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng mahigpit na prinsipyo ni Frank pagdating sa disiplina at pagiging maingat, mga haligi ng kanyang tagumpay at pamumuno. Sa kabila ng kanyang pagiging istrikto, lumabas din ang mas malambot na bahagi ni Frank nang makilala niya si Eva, ang Miss Puerto Rico, isang beauty queen na agad niyang kinaibigan. Sa gitna ng magulong mundo niya, tila nahulog si Frank sa charm at kabutihan ni Eva. Nang ipakilala niya si Eva sa kanyang
kanyang ina, kitang-kita ang pagpapahalaga niya sa pamilya at tradisyon. Ang tagpong ito ay nagbigay ng sulyap sa mas personal at sentimental na aspeto ng pagkatao ni Frank, na bihirang lumitaw sa gitna ng kanyang mabigat na negosyo. Ang negosyo ni Frank ay patuloy na umusbong. Sobrang dami ng perang pumapasok mula sa kanyang mga kapatid na gumagamit ng mga lehitimong negosyo bilang front, kaya kinailangan na nilang gumamit ng counting machines at safety deposit boxes para maimbak ito. Sa isang marangyang party sa kanyang penthouse, makikita ang tagumpay ni Frank. Nandoon ang kanyang pamilya, mga kasosyo sa negosyo, at ilang kurap na opisyal, lahat nagdiriwang ng kanyang pag-angat. Pero ang kasiyahan ay nauwi sa gulo. Napansin ni Frank na nagsisimula ng maging pabaya ang kanyang pamilya. Ang iba sa kanila ay nagiging arogante at nalululong pa sa droga. Ang lahat ay tumindi nang ang kanyang driver at pinsan ni Huey, si Jimmy Racine, ay gumawa ng malaking katarantaduhan. Dahil lamang sa maliit na alitan, nauwi ito sa pamamaril sa isang kurap na detective. Galit na galit si Frank at agad niyang sinopla si Jimmy, ipinakita ang kanyang paninindigan sa disiplina at kontrol sa kanyang operasyon. Hindi nagtagal, umabot sa panibagong antas ang lawak ng operasyon ni Frank nang makipagkita siya kay Dominic Catano, isang makapangyarihang mob boss. Ipinilit ni Dominic ang isang partnership na may pangakong ipapalaganap ang Blue Magic sa buong bansa. Ngunit sa likod ng magiliw ng ngiti at kaakit-akit na alok ni Dominic, ramdam ni Frank ang pressure at banta ng pakikitungo sa isang kalabang may malaking impluensya. Sa isang mautak at tensyonadong diskusyon, inalok ni Frank si Dominic ng pinakamababang presyo na kayang ibigay sa merkado. Ang alok na ito ay hindi lamang sumiguro ng interes ni Dominic, kundi nagbigay rin ng mensahe na si Frank ang may kontrol sa laro. Nang matapos ang usapan, ramdam ni Frank ang pagkapanalo. Iniisip niyang nasa kamay na rin niya ang malaking sindikato ni Dominic na magdadala ng mas malawak na saklaw para sa kanyang operasyon. Habang tinutuklas ni Richie Roberts ang mga pasikot-sikot ng kanyang investigasyon, unti-unti niyang binuwag ang paunang chart ng mga Italian crime families. Napagtanto niyang kulang sa sapat na ebidensya ang mga kaso laban sa kanila. Kasabay nito, natanggap na rin niya ang kanyang bar exam results, nakapaskil ng maayos, sumisimbolo sa kanyang dual na papel, isang detective at isang investigator na may utak prosecutor. Noong 1971, naghahanda si Richie para dumalo sa laban nina Muhammad Ali at Joe Frazier, isang hindi pangkaraniwang boxing match na naging isang malaking politikal na kaganapan. Punong-puno ang venue ng mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang sulok ng Amerika, lahat ay nagnanais maging bahagi ng kasaysayan. Samantala, niregaluhan ni Eva si Frank ng isang mamahaling chinchilla coat para sa espesyal na okasyon. Kahit hindi ito ang karaniwang estilo ni Frank, sinuot niya ito bilang paggalang sa asawa. Si Richie naman, abala sa pag-aayos ng kanyang camera bilang photographer ng laban. Habang pinagmamasdan niya ang lahat ng mga dumadalo, sinuri niya ang bawat kilos at ekspresyon ng mga tao. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmamatyag, napansin niya ang isang lalaki na naka-chinchilla coat. Hindi niya ito kilala, ngunit ang kanyang presensya ay tila kakaiba, lalo na nang personal itong ipakilala kay Muhammad Ali. Nagtaka si Richie kung sino ang lalaking ito at bakit siya tila napakahalaga. Samantala, naroon din si Detective Trupo at tulad ni Richie, napansin din niya ang lalaking naka-coat. Naiinis siya sa presensya ng taong iyon, lalo na't nasa ringside ito, habang siya, isang veteranong pulis, ay nasa likod lang. Halatang hindi niya matanggap na tila binabaliwala ang kanyang posisyon kumpara sa misteryosong lalaking iyon. Ilang araw ang lumipas, nagpakasal si Frank Lucas kay Eva sa isang engrandeng seremonya. Ang kasalan ay simbolo ng tagumpay ni Frank, isang self-made king ng underworld. Sa bawat detalye ng kasal, mula sa marangyang dekorasyon hanggang sa piling bisita, makikita ang estado ni Frank bilang makapangyarihan at respetado kahit sa madilim na mundo ng ilegal na negosyo. Parang eksena sa pelikula ang lahat na parang direktang hinango mula sa The Godfather. Habang patungo sila sa kanilang honeymoon, biglang hinarang ng mga pulis ang kanilang kotse. Bumaba si Detective Trupo, sinenyasan si Frank na lumabas at diretsahang nagsabi, ang isang taong naglalakad sa labas na naka $50,000 chinchilla coat at hindi man lang ako pinapansin, hindi makatarungan iyon. Sinabayan niya ito ng pagtataas ng kanyang special agent badge at humingi ng $10,000 kada buwan bilang bayad para hindi guluhin ang negosyo ni Frank. Kahit galit na galit, pinigilan ni Frank ang sarili para hindi masira ang araw nila ni Eva. Ngunit pagdating nila sa bahay, kinuha niya ang regalong coat ni Eva, ang mamahaling chinchilla coat na suot niya sa laban. Sa harap mismo ni Eva, sinunog niya ito. Habang nagliliyab ang coat, tumutulo ang luha sa mata ni Eva. Dito nagsimula ang totoong investigasyon ni Richie. Napag-alaman niya na si Frank ay dating bodyguard ni Bumpy Johnson, ang dating hari ng Harlem. Tuwing Thanksgiving, namimigay si Frank ng mga turkey sa mga mahihirap, pareho sa ginagawa noon ni Bumpy. Simula noon, sinimulan nilang magmanman ng mabuti sa bawat galaw ng pamilya Lucas. Pero kahit gaano sila kasigasig, alam nilang kulang pa rin ang kanilang ebidensya para makasuhan si Frank.
Alam ni Richie na hindi magiging madali ang laban. Maraming tao na ang nakikinabang sa pera ni Frank mula sa mga pulis hanggang sa mga opisyal. Wala rin ni isang magtatangkang tumestigo laban sa kanya dahil sa takot. Para kay Richie, ang impormasyong nakuha nila ay hindi sapat. Kailangan niyang malaman kung sino ang supplier ni Frank, ang taong nasa tuktok ng operasyon. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pag-alam nito, magkakaroon sila ng malakas na ebidensya upang maputol ang ugat ng epidemya ng droga. Sa pagdating ng Thanksgiving Day, kitang-kita ang malaking pagkakaiba ng mundo ng bawat isa. Si Frank ay kasama ang kanyang marangyang pamilya, nagkakainan at nagdiriwang sa isang engranding piging. Sa kabilang banda, si Richie ay mag-isang kumakain ng simpleng sandwich, tila nagpapakita ng kalungkutan at pagsasakripisyo sa kanyang personal na buhay. Samantala, si Detective Trupo, na kilalang tiwali, ay nagulat nang makatanggap ng buhay na turkey mula kay Frank. Pero ang kasunod nito ay hindi inaasahan. Sumabog ang kanyang bagong kotse, isang malinaw na babala mula kay Frank. Napuno si Trupo ng takot at kaba, ramdam na ang galit ni Frank ay hindi basta-basta. Sa mas madilim na bahagi ng kwento, makikita ang mga biktima ng droga, mga taong nalulong sa Blue Magic, ang produktong nagpayaman kay Frank, ngunit nagdulot ng matinding pagkawasak sa buhay ng marami. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng iba't ibang anyo ng tagumpay at pagkatalo, bawat isa ay konektado sa hindi matatawarang epekto ng negosyo ni Frank sa lipunan. Pagsapit ng Pasko, unti-unting nararamdaman ni Frank ang pagsikip ng kanyang mundo. Alam na niyang may mga mata na nakamasid sa kanya, kaya't hindi siya mapalagay. Isang malungkot na gabi iyon para kay Frank, lalo na't hindi niya makasama ng buo ang kanyang pamilya. Habang nanonood siya ng TV, napansin niya ang balitang nalalapit na ang pagtatapos ng digmaan sa Vietnam. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, naisip nilang mag-asawa na lumabas saglit upang kumain sa isang maliit na Chinese restaurant. Habang naghihintay si Eva sa sasakyan, napansin ni Frank ang kahina-hinalang kotse na tila sumusunod sa kanila. Maya-maya, biglang humarurot ang kotse at pinaputukan ang sasakyan kung saan naroon si Eva. Agad na tumakbo si Frank upang iligtas ang asawa, ngunit natamaan siya ng bala sa braso. Nanginginig si Eva sa takot habang yakap siya ni Frank upang tiyaking ligtas siya. Dumating ang mga kapatid ni Frank sa kanilang tirahan, handang gumanti, ngunit hindi pa nila alam kung sino ang nasa likod ng pag-atake. Takot na takot si Eva, kaya't sinimulan niyang magligpit ng kanilang mga gamit, umaasang makumbinsi si Frank na lumayo. Nilapitan niya ito at sinabing, "Kailangan na nating umalis, hindi ligtas dito." Ngunit kalmado siyang sinagot ni Frank, "Hindi ako tumatakbo mula kanino man, dito lang ako, haharapin ko ang laban." Wala nang nagawa si Eva kundi umiyak, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Sa kabila ng tensyon, pinauwi ni Frank ang kanyang mga kapatid. "Pasko ngayon," sabi niya. "Umuwi kayo sa mga pamilya niyo." Ngunit hindi natatapos ang problema ni Frank. Ang nalalapit na pagtatapos ng digmaan sa Vietnam ay may mas malaking epekto sa kanyang negosyo, ang pagtigil ng production ng heroin sa rehiyon. Tinawagan ni Frank si Nate upang mag-order ng 2,000 kilo ng heroin, ngunit tumanggi na si Nate. "Hindi na iyon posible," sagot nito. Desidido si Frank kaya't bumalik siya sa Vietnam upang personal na kausapin ang general at kumbinsihin itong mag-supply muli ng heroin. Alam niyang ang tagumpay o pagbagsak ng kanyang imperyo ay nakasalalay sa desisyong ito. Sa kabilang panig, ang driver ni Frank na si Jimmy ay muling gumawa ng gulo. Sa gitna ng mainit na pagtatalo nila ng kanyang asawa, aksidente niya itong nabaril. Ang insidenteng ito ang naging daan para mapunta ang swerte sa panig ni Richie. Agad nilang inaresto si Jimmy. Sa takot na makulong o mapahamak, wala nang nagawa si Jimmy kundi sumunod sa utos ni Richie. Ginawa nila siyang impormante at nilagyan ng recorder ang kanyang katawan upang makuha ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa operasyon ni Frank. Samantala, dumating si Frank sa Vietnam upang asikasuhin ang huling order niya ng heroin. Sa harap ng general, tinanong siya nito kung paano niya ipapadala ang 2,000 kilo ng heroin gayong aalis na ang huling eroplano ng US Army. Napakalaking hamon ito para kay Frank, kaya't kailangan niyang mag-isip ng paraan sa lalong madaling panahon upang maisakatuparan ang kanyang plano. Habang abala si Frank sa Vietnam, natanggap ni Huey ang mensahe ng kanyang kapatid tungkol sa shipment, ngunit hindi nila alam na nakarecord ang buong usapan nila kay Jimmy. Nang muli itong pakinggan ni Richie at ng kanyang koponan, laking gulat nila nang malaman nilang ang heroin shipment ay isasakay sa isang military plane. Sa wakas, natagpuan nila ang matibay na ebidensyang kailangan nila. Alam ni Richie na ito na ang pinakamalaking pagkakataon nila para pabagsakin ang buong operasyon ni Frank. Naglanding na ang military plane na C-130 at agad itong sinalubong ni Richie at ng kanyang team. Ipinakita nila ang search warrant sa kapitan at pinatigil ang pag-unload ng mga gamit. Sinimulan nilang siyasatin ang loob ng eroplano, isa-isang in-inspection ang mga bag. Samantala, natunugan agad ni Detective Trupo ang balita. Hindi siya nag-aksaya ng oras at naglunsad ng raid sa tahanan ni Frank. Pagdating doon, tinanong niya si Eva kung nasaan ang getaway money ni Frank. Tumanggi si Eva ngunit sinagot ito ng sampal ni Trupo. Sa eroplano, hindi pa rin makahanap ng heroin sina Richie kahit na sinuri na nila ang bawat sulok.
Habang nakaupo si Richie, napansin niya ang mga kabaong ng mga sundalong nasawi sa Vietnam. Bigla siyang napaisip. Iyon ang pinakaligtas na lugar para itago ang droga. Sa bahay ni Frank, abalang-abala si Trupo sa paghahanap ng pera. Hinalughog nila ang buong bahay, sinira ang mga gamit at iniwan ang lahat na magulo. Halos mawalan na ng pag-asa si Trupo hanggang mapansin niya ang isang German Shepherd na tumatahol at nakatali sa kulungan nito. Walang awa, binaril ni Trupo ang aso. Pagkatapos, sinilip niya ang ilalim ng kulungan at doon niya natagpuan ang limpak-limpak na perang matagal na niyang inaasam. Dumating si Frank sa airport at agad niyang nalaman ang masaklap na nangyari sa kanyang tahanan. Halatang galit na galit siya at handa nang sugurin si Trupo para gantihan ang ginawa nito. Ngunit bago pa siya makaalis, hinarang siya ng kanyang ina na umiiyak at nagmamakaawa. Napahinto si Frank. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding galit, ngunit dama rin ang bigat ng mga salita ng kanyang ina. Si Richie naman, pinababa niya ang isa sa mga kabaong at inutusan ang mga sundalo na buksan ito. Ngunit tumanggi ang mga sundalo bilang respeto sa mga namatay. Sa kabila ng pagtutol, pinilit ito ni Richie. Pero bago niya maalis ang katawan ng sundalo, pinigilan siya ng federal attorney. Sinabi ng attorney na magiging malaking kahihiyan para sa bansa kung malalaman ng publiko na ginamit ang military plane para sa droga. Hindi nagpatinag si Richie. Alam niyang may heroin sa loob ng kabaong. Tinanong ng attorney kung sino ang mastermind nito. At matapang na sumagot si Richie, Frank Lucas. Natawa ang attorney at sinabing hindi mangyayari na may isang negro na mas hihigit pa sa mafia. Nagkaroon ng matinding sagutan, ngunit sa huli, lumabas si Richie sa kwarto, determinado sa kanyang misyon. Mula sa mga kabaong, sinundan nila ang ruta ng paghatid ng mga katawan. Matyaga nilang binantayan ang paglipat ng mga ito hanggang sa may dumating na service van. Nakita nilang lumabas sa van si Jimmy Lucas, pamangkin ni Frank. Bingo, sabi ni Richie. More precious than gold, man. This is more. Take it. Sinundan nila ang van hanggang dumating sa isang maruming public housing complex at dito naganap ang isang malaking raid para itong isang operasyong militar. Hakbang-hakbang nilang inakyat ang gusali, naglalakad sa madidilim na pasilyo, handa sa kahit anong banta. Sa 17th floor, sumiklab ang madugong sagupaan. Nagkaroon ng matinding enkwentro si Richie at si Huey Lucas. Naghabulan sila sa masikip na pasilyo. At sa huli, naabutan ni Richie si Huey. Tuluyang nagtapos ang kanyang pagtakas. Sa araw na iyon, magkasamang nagsimba sina Frank, ang kanyang asawa at ang kanyang ina. Pagkatapos ng misa, lumabas si Frank mula sa simbahan. Doon, sa unang pagkakataon, nagtagpo ang mga landas ni na Frank at Richie. Nakita ni Frank ang napakadaming pulis sa gilid na nakaabang sa kanya. Kasabay nito, isa-isang inaresto ang mga kapatid ni Frank na nagtatago sa kanilang mga lehitimong negosyo. Sa loob ng kulungan, muling nagtagpo sina Frank Lucas at Richie Roberts, ang pulis na nagpatumba sa kanyang imperyo. Sinubukang kausapin ni Frank si Richie, inalok niya ng malaking bayad, kapalit ng pag-atras sa kaso. Tinakot din niyang patayin si Richie pero hindi ito kailanman natitinag. Napahanga si Frank sa pagkatao ni Richie. Tinanong ni Frank, ano ang kaya mong ipangako sa akin? Sabi naman ni Richie, ito ang maipapangako ko sa'yo. Kung magsisinungaling ka ng kahit isang pangalan lang, hindi ka na makakalabas ng kulungan. Magsinungaling ka kahit $1 sa iyong offshore account, hindi ka na makakalaya. Mabubuhay kang mayaman sa loob ng kulungan habang buhay. O makalabas ka sa kulungan na walang pera. Yan ang kaya kong ipangako. Natahimik si Frank ng ilang sandali. Tila iniisip ang mga salitang narinig. Alam mo, wala akong pakialam kung kunin ng mga federal ang lahat ng ari-arian ko. Ang mga gusali, stocks, offshore accounts ko, kunin na nila lahat. Wala akong pakialam. Gamitin nila para magtayo ng mga barkong pandirigma, pinturahan ang mga tulay, or kung anong gusto nilang gawin. Maglunsad ng isa pang giyera. Pero ang mga hayop na mga pulis, ninakaw nila ang pera ko, sinuksok sa mga bulsa nila, mga milyones na pera. Tumango si Richie at nangakong wala siyang palalampasin, pulisman o hindi. Ipinahayag niya na kakasuhan niya ang lahat ng kasabwat sa ilegal na droga. Ang resulta ng kooperasyon ni Frank ay nagdulot ng serye ng malawakang pag-aresto. Isang ulat mula sa opisina ng Manhattan District Attorney ang naglabas ng mga detalye tungkol sa kasong isinampa laban sa 53 na opisyal ng NYPD at Special Investigations Unit. Isa sa listahan ay si Trupo na naging simbolo ng sistemang puno ng katiwalian na nagpatakbo noon ng kalakalan ng droga. Pagkalaya ni Frank, hinarap niya ang isang mundo na tila hindi na siya kilala. Wala na ang kanyang yaman at kapangyarihan at naiwan siyang harapin ang kawalan ng kabuluhan ng kanyang bagong buhay. Samantala, si Richie na nagbitiw sa pagiging prosecutor at lumipat sa pagiging defense lawyer ay tinanggap si Frank bilang kanyang unang kliyente. Ang kakaibang koneksyon nilang dalawa ay naging simbolo ng respeto at pagkilala sa kanilang papel sa pagharap at pagwasak sa isang sirang sistema. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.